Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalib ba ang paniniwalang yan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Muli po, welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay samahan nyo kami sa may kalahating oras po na pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Muli po nating mga kasama ang kapatid na Claudio Aro. Magandang araw po kapatid na Orly at magandang araw po sa inyo mga mahal naming taga-subaybay. Samahan niyo po kami sa ating pong pagtalakay na gagawin sa araw po na ito. Sa panahong ito, gaya ng alam mo at alam ng marami, patuloy ang pag-unlad ng karunungan at kabihasnan. Kaya sinasabi ng iba na nasa kamay na raw o kapangyarihan ng tao ang maraming bagay. Naabot na ng tao, hindi lang ang ibabaw ng lupa, hindi lang ilalim ng lupa, hindi lang ilalim ng dagat, pati kalawakan daw na-explore na ng tao dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan. Opo, at kitang-kita po natin, dama po natin ang epekto po ng advancement po ng teknolohiya, lalo na sa larangan po ng medisina at sa iba pang mga bagay. Gumagaan po ang buhay ng tao, marami pong mga problemang nasusolusyonan para po sa ikagagaan, ikauunlad ng buhay ng tao. Subalit mayroon pong isang bagay na hindi po nasusupil ng tao sa kabila po ng pagsulong ng teknolohiya at kaalaman, at ito po isang bagay din na hindi po nila kayang malunasan. Yan ang ating ipaglingkod. Marahil ay nag-iisip ang ating mga taga-subaybay. Alin yung sinabi mo na gaano man ang kaalaman ng tao, ano man ang kapangyarihang nasa kanya, pero ito ay hindi niya kayang supilin, hindi niya kayang pagtagumpayan. Ito po ang itinuturo po ng Biblia sa atin. Pakinggan po ninyo sa Ecclesiastes sa talatang 8 at 8, ganito po ang ating mababasa. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Ang hindi po kayang supilin ng tao sa kabila po ng karunungan, kapangyarihang taglay niya, ay ang kamatayan. Anong napatutunayan ng katotohanan ng hindi kayang supilin ng tao ang kamatayan? Napatutunayan po nito ang kawalang kapangyarihan po ng tao sa kamatayan. Teka muna, liwanagin natin. Dahil diyan sa ang tao walang kapangyarihan sa kamatayan, anong sitwasyon ng tao? Mayaman, mahirap, malakas, mahina, may sakit, wala? Anong kanyang kalagayan ayon sa sinasabi sa atin ng Biblia? Ito pong itinuturo po sa atin ng Biblia sa unang Korinto. Pakinggan po ninyo mga mahal naming taga-subaybay. Sa 15, mga talatang 31 at 30, ganito po ang pahayag po ng Biblia. Ipinahahayag ko alang-alang sa ikaluluwalhati ninyo mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawat oras? Nagsasalita po rito si Apostol Pablo. Pinatutunayan po niya na bawat araw o araw-araw niya ay nanganganib siya. Araw-araw lang ba nasa panganib ng kamatayan ng tao? Hindi po, sabi nga po ni Apostol Pablo bakit baga naman tayo'y nanganganib bawat oras? Kaya sa lahat ng sandali ay nasa panganib ng kamatayan ng tao. Hindi yan totoo sa may sakit lang, kahit sa walang sakit, di ba? Hindi totoo yan sa matanda lang, kahit sa bata. Ano man ang kalagayan ng tao ay nanganganib siya sa kamatayan. Ano pinatutunayan ng katotohanan ng ang tao ay nanganganib sa kamatayan bawat araw, bawat oras? Ganito po kasi ang kalagayan ng buhay ng tao. Ayon po sa pagtuturo mismo ng Biblia, pakinggan po ninyo sa Santiago, sa 4, ang talata po ay 14 naman. Ganito po ang itinuturo. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Inihahalin tulad po ng Biblia ang buhay po ng tao sa isang singaw. Pagdakay lumilitaw at pagdakay nawawala. Sa makatuwid, ang buhay ng tao ay hindi lang napakaiksi, kundi napakarupok pa. Kaya ang banggit parang singaw parang steam, parang aso, usok sa ibang mga salin ng Biblia. Ganyan lang inihalin tulad ng Biblia ang buhay na taglay ng tao.
Kaya sapagkat ang tao ay nakatakda sa kamatayan, marupok ang buhay na taglay ng tao. Ayaw man natin ang tao mamamatay sa kamatayan at sa araw at oras na itinakda ng ating Panginoon Diyos. Ano ang dapat pakanasain ng lahat ng taong may buhay? Ganito po ang itinuturo po sa atin sa bilang sa 23. Ang talata po ay Gis. Pakinggan po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay. Sinong makabibilang ng alabok ng Jacob, unang bilang ng ika-4 na bahagi ng Israel? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid, at ang aking wakas ay magiging gaya ng kanya. Dahil po sa kaiksian o karupukan ng buhay ng tao, ang kamatayang dapat po niyang pakanasain ay yung kamatayang sinasabi ng Biblia, kamatayan anya ng matuwid. Teka muna, baka nag-iisip ang iba. Bakit yan ang dapat na nasain ng lahat ng taong nabubuhay? Yung kamatayan ng banal o kamatayan ng mga matuwid? Ito po ang dahilan. Sa aklat po ng mga awit, 116 at 15, ganito po ang mababasa natin. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal. Mahalaga po kasi sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng matuwid o ng banal. Kaya ito po ang kamatayang dapat pong pakanasain ng tao. Kasi hindi natin maiiwasan na dumating sa atin ang kamatayan pagka niloob na ng ating Panginoon Diyos. Kaya dapat nasain din natin, hangarin natin na kung tayo ay mamamatay o malalagutan ng hininga, doon tayo nakahanay sa sinasabing kamatayan ng mga banal o ng mga matuwid. Teka muna, baka nag-iisip sila. Kung merong kamatayan na mahalaga sa Panginoon Diyos, yun ang kamatayan ng matuwid o banal, meron ba kamatayang walang halaga sa Kanya? Meron po. Pakinggan po ninyo. Dito po sa aklat ng mga awit pa rin, sa 49, sa talatang 20 po, ito po ang itinuturo. Taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang kamatayang walang halaga po, ayon po sa itinuturo ng Biblia, ay kamatayang kagayaan niya ng hayop. Sino yung mga tao na pagka namatay, ang kanyang kamatayan ay gaya lang ng kamatayan ng hayop? Ang sabi po ng Biblia, ang mga taong hindi po nakauunawa. Kaya habang ang tao'y buhay, meron siyang dapat na maunawaan. Meron siyang dapat maintindihan. Meron siyang kaalaman na dapat na pinahahalagahan niya habang siya buhay. At yung kaalamang yon, dapat niyang ginagawa habang siya ay nabubuhay. Baka sabihin ng iba, kapatid na Clouds, sa tingin ko naman, merong tao na nang namatay, hindi gaya ng kamatayan ng hayop kasi maayos ang libing. Marami pang mga kung ano-anong seremonyas. Meron pang ipinabaon doon sa kanyang hantungan. Baka yun ang iniisip nila na kamatayang may halaga sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Meron bang maaring bauning material na bagay ang tao pagka siya ay namatay? Alamin po natin sa Biblia. Pakinggan po ninyo ang pahayag po dito sa aklat ng mga awit, 49, mga talatang 16 hanggang 17 pa. Ganito po ang mababasa. Huwag kang matakot pagka may yumaman, pagka ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumago, sapagkat pagka siya'y namatay, ay wala siyang dadalhin. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi bababang susunod sa kanya. Ito po, nakikita nating nangyayari. Itong sinasabi ng Biblia. Kapag namatay po ang tao, ay hindi po madadala niya yung anumang kayamanang taglay niya. Ni ang kanyang kaluwalhatian, sabi nga po ng Biblia, hindi po bababa na susunod po sa kanya. Maaring ang tao nung buhay mayaman, dakila, kilala, bantog. Pero pagka ang tao'y namatay, hindi naman pakikinabangan ng tao yung kayamanan niya, yung kabantugan niya pagka siya'y namatay na lahat ng iyon magiging alaala na, baka makalimutan pa ka ng tao At yung kayaman ng kanyang naiwan, baka pag-away-awayan pa yun Pero yung taong namatay, hindi niya pakikinabangan yon, di ba? Kaya mahalaga na habang ang tao'y buhay, bagaman masama bang ang tao magsikap na umunlad habang siya nabubuhay? Hindi po, sapagkat may mga lingkod po ang Diyos na pinagpapala niya. Binibigyan po ng maunlad na buhay. At kailangan natin sa ating buhay yung masustentuhan natin ng ating pangangailangan. Pero sa ibabaw ng lahat, kung nagsisikap man po ang tao na maging maginhawa sa buhay na ito,
kailangan meron tayong nauunawaan o naiintindihan habang tayo buhay. Sapagkat pagka ang tao namatay nang walang unawa doon sa dapat niyang maunawaan, para lang siyang hayop na namamatay. Alin yung sinasabi ng Biblia na hindi naunawaan ng tao, kaya nang siya mamatay ay para lang siyang hayop na namatay. Sa Jeremias po, sa 9:23 at 24, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon, na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ang dapat pong maunawa ng tao, kapatid na Orly, habang siya nabubuhay, yung pagkilala po niya sa Panginoon. Pati yung mga kahatulan o kautusan ng ating Panginoon Diyos habang ang tao'y buhay, dapat alam niya at dapat ay nasusunod niya. Sapagkat yun ang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon Diyos eh. Baka sabihin ng iba, kasama na kami dyan kasi alam namin may Diyos, alam namin na dapat siyang sambahin, alam namin dapat siyang paglingkuran, alam namin meron siyang aral na dapat na masunod ng tao, di ba? Pero dahil ba sa alam ng tao na meron Diyos at meron pa siyang relihiyon na kinaaniban, nangangahulugan ba na pagka ganun kumikilala na agad ang tao sa ating Panginoon Diyos? Hindi po. Ang dahilan, ito po, pakinggan po ninyo. Sa Tito 1, ang talata po ay 16. Ganito po ang itinuturo po ng Biblia. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin, at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Meron pong sinasabi ang Biblia po kapatid na Orly, na mga nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Nagpapanggap kasi ikinakaila po anya ng kanilang mga gawa yung sinasabi po nila. Ibang ginagawa kaysa sinasabing pagkilala sa Diyos. At yun ay nahuhulog sa pagpapanggap. Kaya peke ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Pagka namatay ang ganito, ay para lang siyang hayop na namatay. Yung kanyang kamatayan, walang halaga sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya dapat tama ang ating pagkakilala sa Kanya. Pero ito tanong, paano yung tama? Paano yung wastong pagkilala sa ating Panginoon Diyos? Sangguniin po natin ang itinuturo po ng Biblia, hindi po sa sinasabi ng ibang tao, kundi yung Biblia po, itong itinuturo sa atin sa unang Juan, sa 2, ang talata po ay 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Tinuturo po sa atin ng Biblia ang wastong pagkilala sa Diyos sa pamamagitan po ng pagtupad sa kanya pong mga utos. Kaya doon sa ating binasa ang kumikilala sa Diyos, alam din yung kanyang kahatulan, yung kanyang mga kautusan, at yun ang kanyang sinusunod. Kaya sinasabi man ng tao, kapatid na Clouds, na siya'y kumikilala sa Diyos. Ang sinusunod naman ay kuro-kuro, ang sinusunod ay opinion, aral ng tao, gawa ng konsilyo. Totoo bang kumikilala sa Diyos ang ganun? Hindi po totoong kumikilala sa Diyos yun. Nagpapanggap lang. Nagpapanggap at pagka ang taong yun ay namatay, yung kanyang kamatayan ay walang halaga sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Anong babala doon sa mga tao na hindi nagawa ang tunay na pagkilala sa ating Panginoon Diyos sapagkat hindi sinusunod ang kanyang mga kautusan? Ito pong babala ng Biblia sa 2 Tesalonica sa 1:8 hanggang 9, ganito po ang itinuturo po sa atin, mga mahal naming taga-subaybay. Pakinggan po ninyo. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Napakaliwanag po ng babala sa mga taong hindi po kumikilala sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Alin yung paghihiganti na binabanggit dyan?
na yun ay para sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Tatanggapuan niya sila ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon. Kaya mahalagang maintindihan nila kasi ang sinasabi ng iba, hindi naman doon nila nadarama sa buhay nila yung parusa eh. Ang totoo, maginhawa pa nga sila. Marami silang tinatangkilik. Napupuntahan nila yung gusto nilang puntahan. Nabibili nila yung gusto nilang bilhin. Pero diyan nililiwanag kung ano yung parusa na nakalaan doon sa mga hindi kumikilala sa Diyos eh. Opo, ang walang hanggang kapahamakan po o kaparusahan yung kanilang tatanggapin. Yun po yung pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya dapat po na talagang ang tao habang buhay, magawa niya yung pagkilala, tamang pagkakilala sa Diyos. Na mamatay man siya, anumang oras, anumang araw, ang kanyang kamatayan ng matuwid. Yun ang kamatayan na may halaga sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya habang ang tao'y buhay, sundin po natin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Ano isa, kapatid na Clouds, sa utos ng Diyos na dapat matupad ng tao, layunin ito ng Diyos sa paglalang sa atin. Basahin po natin ang itinuturo po ng Biblia sa awit 100, mga talatang 3 hanggang 4 naman. Ganito po ang ating mababasa. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Tinuturo po sa atin ng isa sa mga utos ng Diyos na dapat pong gawin o sundin ng mga tunay na kumikilala po sa Kanya. Ang sabi po sa atin, magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at pagpupuri. Kaya bagaman ang layunin ng Diyos sa paglalang sa atin ay purihin natin siya, paglingkuran natin siya, hindi basta dapat isagawa na lang ng tao yon na siya sasamba, maglilingkod, saan mong relihiyon, ano man ang paraan. Merong itinuturo ang Biblia na dapat munang gawin ang tao. Nasabi sa ating binase, papasok sa pintuan daan na may pagpapasalamat. Doon niya gagawin yung pagpupuri na tinatanggap at pinahalagahan ng Diyos. Sa panahong Kristiyano, sino yung pintuang daan, kapatid na Clouds, na dapat pasukan ng tao? Ito pong itinuturo po sa atin sa aklat ng Juan, sa Gis. Ang talata po ay 7. Pakinggan po nating mabuti. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, napakaliwanag. Ako anya, ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Teka, baka sabihin na iba, matagal na naming alam yan na ang Panginoong Hesukristo ang pintuan, alam naming ang Panginoong Hesukristo ang daan, ang pumasok dumaan sa Kanya ay tupa niya at magtatamo ng kaligtasan, magagawa ang tamang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya mahalagang ating ipaglingkod sa pamamagitan ng Biblia. Makikilala ba, kapatid na Clouds, yung mga totoong dumaan, lumakad sa ating Panginoong Hesukristo? Opo, makikilala po natin ayon po sa pagtuturo ng Biblia. Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nasa Kolosas sa 2, mga talatang 6 hanggang 7. Ito po ang itinuturo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Yung pagpasok po kay Kristo bilang pintuang daan o paglakad sa Kanya, kinakailangan ng tao po, sabi ng Biblia, natatayo kay Kristo. Kaya hindi ipapahayag lang na tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan ay kasama sa mga natayo sa Panginoong Hesukristo. Ipaglingkod natin, alin ba ang itinayo sa ating Panginoong Hesukristo? Na sila yung mga tao na nasunod yung ipinagagawa ng Diyos na pagdaan sa pintuang daan na doon magagawa ang tamang paraan ng paglilingkod sa Kanya. Ito po ang itinuturo po sa atin. Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nasa Mateo 16 at 18. Ganito po ang sinasabi po ng Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia,
at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Maliwanag pong sabi ng Panginoong Hesukristo, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya ang mga itinayo kay Kristo, mga kaanib sa iglesia na kanyang itinayo, baka makonfuse sila. Doon sa binasa natin kanina, yung mga tumanggap kay Kristo, natatayo sa Kanya. Natatayo kay Kristo. Diyan naman sa ating binasa, yung iglesia nakatayo sa bato. Hindi ba magkaiba yun, yung batong binabanggit dyan? Iba sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi po magkaiba yon. Pakinggan po ninyo kung bakit. Sa Efeso, sa 2:20 at 22, ganito po ang paliwanag po ng Biblia sa atin. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Maliwanag naman pong itinuturo ng Biblia na ang Panginoong Hesukristo, siya po ang pangulong bato sa panulok. Kaya ang iglesia itinayo kay Kristo bilang batong panulukan. Kaya yung mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo na sila din ang dumaan o lumakad sa Kanya, mga kaanib sa iglesia na Kanyang itinayo. May pangalan ba yung iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo, kapatid na Clouds? Meron pong pangalan ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo kung anong pangalan. Dito po sa Aklat ng Roma, 16 at 16, ganito po ang ating mababasa. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ang pangalan po ng iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo, Iglesia ni Kristo. Kaya ang mga tao na nagawa ang tunay na pagkilala sa Diyos ay ang mga tao na sinunod yung pinagagawa niya. Lumakad, dumaan sa pintuan daan. Umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Yun ang sinasabi sa atin ng Biblia. Ngayon, paano kung ang isang kaanib sa iglesia ay abutan ng kamatayan, nalagutan ng hininga? Yung bang kamatayan niya ay kamatayang may halaga sa paningin ng ating Panginoon Diyos? Mayroon po. Sapagat ito po ang maliwanag na itinuturo ng Biblia sa Juan, sa 5, 24 at 25 po. Pakinggan po ninyo ang itinuturo. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi makapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Ito po ay pangako ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad o sa mga kaanib sa tunay na iglesia na inabutan po ng kamatayan na tumutupad po sa mga kalooban ng ating Ama. Ano pangako sa kanila? Pagkakalooban po sila ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa ating binasa, yung mga patay makakarinig ng tinig ng anak ng Diyos at ang mga nakarinig ay mga bubuhay. Baka sabihin ng iba, baka ang konklusyon nila o opinion, kuro-kuro, ay lahat ng namatay kasama dyan sa sinasabing makakarinig ng tinig ng anak ng Diyos, muling mabubuhay at ililipat sa buhay na walang hanggan. Lahat ba ng tao yan? Pakinggan po natin ang itinuturo po sa unang Tesalonica sa 4, mga talatang 16 hanggang 17. Ganito po ang sabi po ng Biblia. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Niliwanag po ng Biblia, ang mga nangamatay po kay Kristo o ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay unang bubuhaying mag-uli. Paano yung kaanib sa iglesia na darat ng buhay ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi po ng Biblia, tayo anyang nangabubuhay na nangatitira
aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Tapos ano mangyayari ayon sa ating binasa? Sabi po ng Biblia, sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan, mapalad sila. Mm. Diba? Maaring namatay, nalagutan ng hininga, pero may halaga sa paningin ng Diyos ang kanilang kamatayan sapagkat merong muling pagkabuhay para bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Pero sa lahat ba ng namatay yung pangakong iyan? Sino ang mga taong binabangkit niya na maaaring mamatay pero muling mabubuhay sa unang pagkabuhay? Sila po ang mga nangamatay kay Kristo. Sino ba yung kay Kristo? Paalala natin na mamatay man, mapalad sila, namatay sila, na ang kanilang kamatayan ay may halaga sa paningin ng Panginoon Diyos. Yung mga kay Kristo po, sila yung, kagaya ng pinag-aralan na po natin kanina, mga nakatayo kay Kristo o mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya pagkakaanib po sa Iglesia ni Kristo, mapalad. Ang kamatayan po nakatakda sa tao. Pero pagkakaanib po sa tunay na Iglesia ni Kristo, mamatay man o malagutan ng hininga, meron pong muling pagkabuhay sa unang pagkabuhay na maguli. Sa Panginoon magpakailanman at yung mga darat ng buhay kaanib sa tunay na Iglesia, kasama po ng mga unang binuhay sasalubong sa ating Panginoong Hesukristo para sumakanya magpakailan-kailanman at tatamasahin po nila ang buhay na tunay na buhay doon po sa bayang banal na siyandako po ng mga taong maliligtas. Sa kapalarang ito, nais po namin makasama kayo. Kaya po meron kaming ganitong programa. Ito po hangad unang-una ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ito rin pong hangad ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Kaya meron po kaming ganitong mga palatuntunan para maunawaan po ninyo ano ang paraan ng Biblia kung paano tayo magtatamo ng kaligtasan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago po tayo pansamantalang magtapos sa ating palatuntunan sa araw na ito, tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Salamat po sa muli mong paggamit sa programang ito para maghayag ng dakila mong kalooban. Amen. Sana po ay natutulungan namin ang aming mga taga-subaybay. Kanilang naunawaan ang halaga ng pagsunod po sa iyo at ng pagiging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, patuloy pong basbasan ng programang ito. Gamitin mo pa pong kasangkapan upang marami pang mga tao ang makaunawa at makasama po namin sa tunay na paglilingkod. Amen. Ama namin Diyos, mamalagi po ang basbas sa buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Hinihiling po namin, Ama, ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.